Buntis ka ba ngayon at sinabihan ka ng doktor na bababa ang dugo mo? Please lang, wag mo tong baliwalain. Kasi pwedeng makaapekto to sa'yo at kay baby. Pag-usapan natin ngayon kung bakit mababa ang dugo ng buntis o tinatawag na anemia in pregnancy. So ikaw na buntis ngayon, na-diagnose ka ba or sinabihan ka ba ng doktor na mababa ang dugo mo or mommy, anemic ka po or meron kang anemia? So explain natin yan lahat dito sa video na to. So explain ko yan in most simplest way. Normal na dumadami ang blood volume ng isang buntis or kapag ikaw ay buntis habang lumalaki si baby sa loob. Pero minsan, hindi sapat ang paggawa ng red blood cell ni mommy para makasabay sa pagdami ng dugo. Kaya lumalabas na mababa ang hemoglobin sa laboratory result. Pero ano nga ba ang mga dahilan kung bakit bumababa ang dugo ng isang buntis? Number 1, kulang sa iron. Ito yung pinakakaraniwang dahilan ng anemia sa pagbubuntis. Kailangan ng katawan ng iron para makagawa ng hemoglobin. Ang hemoglobin naman ang siyang nagdadala ng oxygen. Kumbaga yung hemoglobin, ang daladala niya is oxygen. So ibinibigay niya yung oxygen na yon sa katawan ng mga buntis at kay baby. So kapag kulang yung iron natin, mahihirapan yung katawan natin na gumawa ng red blood cells. Number 2, kulang sa folic acid at ibang vitamins. Bukod sa iron, kailangan din ng katawan natin ng vitamin B12 at folic acid para makagawa naman ng healthy red blood cells. Kaya take note, mahalaga na inumin ang nireseta sa atin na prenatal vitamins ng doktor. Number 3, madalas na pagsusuka. Lalo na sa first trimester. Kapag hirap kumain at laging nasusuka or lagi mong sinusuka yung mga nakakain mo, syempre, posibleng hindi sapat yung nutrients na mapupunta sa'yo at para kay baby. Number 4, pagbubuntis ng twins or multiple babies. Kasi po, mas mataas ang pangangailangan ng katawan sa nutrients kapag higit pa sa isa ang baby na nasa iyong sinapupunan. Ano ang sintomas ng mababang dugo? Number 1, madaling mapagod. Number 2, nahihilo. Number 3, madalas kang hingalin. Number 4, nanlalambot. Number 5, mabilis na tibok ng puso. At number 6, maputla ang balat o labi. Kapag nakikita mo na yung mga sintomas na yan sa sarili mo or nararamdaman mo siya, mabuting magpa-check up ka agad sa doktor or sabihin mo yung nararamdaman mo para ipalab test ka. Doon madadetect kung mababa nga ba talaga ang dugo mo. Pero ito mga mamis, tandaan nyo, may mga buntis na wala talagang nararamdaman kahit mababa ang dugo nila. Kaya very important ang prenatal check-up and laboratory test para malaman or magkaroon man lang ng hint na mababa pala ang iyong dugo. Paano naman maiiwasan ang pagkababa ng dugo? Una, kumain ng iron-rich foods tulad ng karne, atay, isda, itlog, at dark green leafy vegetables. Talbos ng kamote, malunggay, dahon ng ampalaya, ayon sa payo ng doktor, kumain ng foods na may vitamin C tulad ng orange at calamansi para mas ma-absorb ang iron. So si vitamin C kasi ang tumutulong para ma-absorb ang iron sa katawan. At huwag basta-basta mag-self-medicate kasi may feeling ka no na mababadugo mo. Huwag kang basta-basta mag-self-medicate. Mas mabuti pa rin na magpatingin sa OB para makita yung laboratory test and mabigyan ka ng tamang reseta. Tandaan mga mommies na ang healthy na dugo ay maganda sa katawan ng buntis at sa tamang paglaki ng iyong baby. O ikaw na buntis ngayon, naranasan mo na ba na masabihan na mababa ang iyong dugo? Comment your experience below and anong weeks ka nagpa-laboratory para ma-check ang iyong dugo. And don't forget to share this video para sa mga friend mong buntis. Yun lang. Thank you again for watching and see you on my next video. Bye!